Nais ang DILG na permanenteng maban sa bansa ang anilay bayolenteng larong Gore Box. Pero ayon sa cybersecurity expert, hamon dito ang jurisdiksyon dahil wala sa bansa ang mga developer nito at hindi pa rin dapat ituon ang investigasyon sa school shooting sa paggamit lang ng video game. May report si Von Aquino. Kasunod ng kauna-unahang mass shooting sa eskwelahan sa Pilipinas, itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla na permanenteng iba ng sinasabing bayolenteng laro na Gore Box. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Isa ang larong ito sa mga tinitignan ng PNP na nakaimpluwensya sa isa sa dalawang menor de edad na shooter sa paaralan sa Tacloban. Pero ayon sa isang child psychologist, wala pang pag-aaral na nagsasabing nagdudulot ang mismong laro ng violent behavior. Bagamat may epekto raw sa mga bata ang mga violent game. There is no recognized psychological concept disorder. Dito sa laro na Gore Box, we tend to say ito ang dahilan, di ba? Pero dapat bago natin sabihin ito dahilan, dapat may scientifically tayo na research. Playing violent games online can significantly impact ang behavior ng bata at mental health nila. Ang mga major reason dyan is nade-desensitize sila sa violence. Kaya ang pagsasaksak, pagbabaril, okay sila kasi sanay sila. Ayon naman sa isang cybersecurity expert, magiging hamon ang pagban nito sa bansa. Yung home jurisdictional question, no? Kasi dahil wala ho dito yung mga developers na yan, even yung mga platforms na pinagda-downloadan ng games. Ang problema ho dyan, it's an offline game eh. Dapat din anya maging holistic ang investigasyon at hindi lang nakatutok sa paggamit ng video game. Kailangan pag-aralan din po natin sino yung mga nakakasalamuha niya sa loob ng video game at sa totoong buhay. Ang mag-asawang Castorico, pinagbawalan na ang kanilang dalawang minor de edad na anak na maglaro ng mga bayolenteng online games. Nagbabaril, nagsasaksakan, nagtutulakan, mga gano'n. Hindi talaga siya appropriate. Saka yung sa chat, yung pati kapag inactivate mo yung mga nagmumurahan, nakita namin sa behavior nila na nag-iiba talaga, mainitin yung ulo. Sa kabila nito, hindi naman daw nila pinagbawalang gumamit ng gadget sa mga anak pero may limitasyon. Payo ng child psychologist sa mga magulang, huwag iasa sa gadgets ang pagpapalaki sa mga anak at maging magandang halimbawa sa kanila. Be involved in the life of your child. Huwag niyo sabihin, pagod na ako. Magulang at gobyerno, tulungan tayo para mas maganda ang pagpalaki sa isang bata. Von Aquino, GMA News.